Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay handa na po natin ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating kapatid na mula dito sa JL May Paho Church po. Siya po ang ating via head at ang magandang mabait na may bahay ng ating pastor, Neo Alido. Walang iba kundi si Sister Kim Magnaye Alido. Welcome, Sister Kim. Good morning po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin pong mga pastors, leaders, and intercessors. Magandang umaga po. Patuloy po nating i-welcome ang ating Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. Naalala ko lamang po sa paggawa ko po ng maiksing outline na ito, ang isang awit na nagsabing, "When I think about the Lord, how He raised me, how He picked me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost." At kapag po yun ay ipinapaalala ng ating Diyos sa akin whenever I worship the Lord, patuloy ko pong inaalala ang kabutihan ng Diyos, even yung mga past na ginawa ng Diyos sa aking buhay. And right now po, as we continuously declare that Christ's sufficiency is enough for us, that Christ alone is the answer, para maranasan po natin ang abundance, ang katagumpayan sa ating buhay. Patuloy po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos na ating naranasan even in the past, at yung kaya pa niyang gawin sa atin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon in our personal lives, and even sa atin pong church as a whole. So nananampalataya po tayo that whenever we gaze upon the Lord, talagang titignan po natin ang mukha ng Panginoon. Nakikita po natin na talagang may ginagawa para sa atin ng Diyos. Amen po. At isa pong katotohanan na yon sa ating buhay, that as we listen to His Word, as we meditate, as we pray, as we worship, totoo pa rin pong merong kapuspusan ng kanyang presensya at hindi po nag-fail doon ng ating Panginoon. Kaya po, as we declare patuloy ang sufficiency ng grace ng ating Panginoon sa ating buhay, at kung ano pa man po ang pinagpipray natin in relation po doon sa kasapatan ng ating Panginoon na ating maranasan, manampalataya po tayo that the Lord is doing many things, and kayang-kaya niya pa pong higitan iyon sa ating mga buhay. So, pwede po ba nating sabihin sa kanya-kanya po nating kung nasaan man po ang bawat isa, Christ is in me. So, I want everyone po sa atin, I pray na ma-declare po natin ito daily or madalas po sa ating buhay, especially kung tayo po ay discouraged, tayo po ay pinanghihinaan ng loob, patuloy po nating i-declare, Christ is in me. Kung gusto po natin maranasan ang kasapatan ng Lord, patuloy po natin itong maging declaration ng ating mga buhay, because this is the truth that Jesus is in us. Amen. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 27, "To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory." Ito po ay salita na mismo ng ating Panginoon, that Christ is in us, Christ is in you. At patuloy po tayong nananampalataya that sa patuloy po nating pagsuko ng ating mga buhay sa Panginoon, di ba po, si Kristo na ang namumuhay sa ating mga puso, si Kristo na mismo ang nabubuhay sa ating isipan. Ibig sabihin lamang po nun na ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin at kumikilos sa ating buhay. So,
tatlo lamang pong truths about Christ is in us. Ito po ay ilan lamang sa mga katotohanan na magpapaalala sa atin na kasama natin ang Panginoon at siya ay nabubuhay sa ating mga puso. Number 1 po, Jesus is our light. In Psalms chapter 119 verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Maraming beses na po na ipaalala sa atin ng verse na ito, pero I pray na ito po talaga ang mangyari sa ating buhay at mas maintindihan po natin ito sa mas malalim na kaparaanan. We must always trust God and hindi po yung daanan. We must only trust God at hindi lamang po ang proseso, hindi lamang po ang base sa kung ano yung nakikita natin. So, ang kailangan lamang po nating pagkatiwalaan ay si Jesus. Kung gusto po natin maranasan yung kasapatan niya sa ating mga buhay, let us always declare ito pong katotohanan na ito, that Jesus is our light. He illumines our lives and decisions. Kaya po, di ba, kapag tayo po ay nahihirapan pumili ng magiging desisyon natin sa ating sa buhay o sa isang sitwasyon, talagang nananalangin po tayo at nag-ask po tayo ng understanding from the Lord. Pero this is the truth na as we declare that Christ is the answer, meron po talagang sagot ang Diyos. Hindi po pwedeng hindi nagliliwanag o nagliliwanag sa atin ang ating Panginoon kapag po kailangan nating mag-decide ng tama. Kapag hinahanap po natin yung tamang desisyon ng ating buhay, hindi po imposible na kumikilos ang Panginoon, giving us the right direction, giving us and guiding us para magkaroon po tayo ng tamang desisyon sa ating buhay. He guides and directs our choices. Dahil po tayo ay limitado at lumalakad po talaga tayo ngayon sa sa darkness. The days are getting evil and evil. At pinaka malakas ang atake ngayon sa mga taong tunay na naghahanap sa ating Diyos. At tayo po talaga ang inaatake ng kaaway dahil basically gusto po niyang sirain ang ating buhay. Pero dahil nga po tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, kailangan po talaga natin ang ating Diyos. And through His Word, we can see where we are going. Hindi naman po talaga tayo iiwan ng Diyos na wala pong instruction. Hindi po tayo iiwan ng Diyos na hindi natin alam kung saan po tayo pupunta. At kung meron man po sa atin, pagkagising pa lamang po natin ngayong umaga na meron na po tayong pangamba, may it be a reminder for us na ma-refresh po tayo that Jesus Christ is our light, at talaga pong makikita natin kung saan tayo ililid ng ating Panginoon. Many times na po sa ating mga buhay, marami na po tayong testimonies about how the Lord has led us to the right decisions in our lives. At nananampalataya po ako na kung meron man po sa atin nakakaranas ng pinakamahirap na desisyon ng ating buhay, maybe sa oras na ito, desisyon man ito sa ating pamilya, sa ating trabaho, maybe sa ating future or sa ating calling, nananampalataya po ako that only the Lord will illumine yung path po na lalakaran natin. So ano po yung kailangan nating gawin? Makinig po tayo ng salita ng Diyos. Yun lamang po ang paraan kung paano natin maririnig ang ating Diyos. Ito po ang kanyang sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So pwede rin po siyang gumamit ang ating Panginoon ng ating mga kapatid
para po tayo ay gabayan, para magsilbing ilaw. Tayo rin po ay nagsisilbing ilaw para sa isa't isa. Para po i-encourage ang bawat isa at i-lead ang bawat isa sa Panginoon. Kaya po kailangan pa rin po natin ito, ang mga na mag-gather po tayo. We must not give up meeting together para po manalangin at pakinggan po talaga ang bawat isa at i-encourage ang bawat isa. So again, nabubuhay po tayo in darkness dahil nabubuhay pa rin po tayo dito sa mundo. Hindi po natin maiwasan na makasagap po tayo ng hindi magagandang balita at tayo po talaga inaapektuhan. Tama po, dahil po tayo ay may burden in our nation. Meron po tayong burden in our family, in our church, at sa kung ano man po, ano pa pong bagay. Meron po talagang hindi magandang nangyayari. And meron po tayong pinapanalangin para sa ating Panginoon. Pero let us not magnify those things, especially po kapag po tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kapag po tayo ay nakakarinig ng hindi magandang balita o mga bagay na pwede nating ipangamba, ang maging initial reaction po natin ay lumapit sa Panginoon at mai-align talaga ang ating isipan sa Kanya. Isa pong natutunan natin sa prayer revival meeting, di ba po, ang fighting position natin in prayer, one is humility. At nananampalataya po ako na in one situation po ng ating buhay na napakahirap mapagtagumpayan, ang very best position pa rin po natin ay humility. Kasi po, kapag po tayo, if we are being decreased sa harapan ng Panginoon, dun po talaga natin nakikita ang kalakihan niya at matututunan po nating mag-submit sa kanyang kadakilaan, sa kanyang mga salita. At doon po natin mararanasan mismo na ang Diyos lang ang kailangan natin. So, let us not magnify yung mga mahihirap na bagay sa ating buhay, lalo na po kapag hindi na po natin alam ang gagawin sa isang sitwasyon. Huwag po natin i-magnify na yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, but let us magnify kung gaano mas malaki ang ating Diyos sa mga bagay na yon. At manampalataya po tayo sa presensya ng ating Panginoon na hindi matutumbasan ang anumang atake ng kaaway. Minsan po kasi natatakot tayo na dahil po tayo ang target ng kaaway, meron po siya palaging access sa ating buhay. Hindi po palaging ganun. Dahil po tayo ay balot ng banal na presensya, banal na dugo ng ating Panginoon, tayo po ay protected ng ating Diyos from the enemy. God is omnipresent. Amen po. Siya lang naman po enemy na talagang maging present sa ating buhay at all times. Ang Diyos lamang po ang may kakayanan na maging always present para sa atin, para sa bawat isa sa atin. And that is our comfort, that is our encouragement na kaya po nating mapagtagumpayan ang anumang atake ng ating kaaway marahil sa ating isipan, ginugulo ang ating mga desisyon, ang ating mga direksyon sa ating buhay. Our light to our path. Dahil masyado po tayong focus sa future. Tama po. Hindi naman po natin kayang iwasan din naman po yun na hindi isipin ang mangyayari bukas, hindi paghandaan ang mangyayari bukas. Pero pinapaalala po sa atin ng Panginoon na hindi din naman po natin pwedeng i-neglect ang kasalukuyan, ang present time. Dahil po tayo ay minsan ay masyadong focus sa kailangan ganito na ako,
ganito na ang sitwasyon ko sa darating na bukas o sa darating sa next month or next year, dapat ganito na ang buhay ko. Masyado po tayong focused sa future na hindi na po natin napapansin na hindi na po pala tayo nagpapaguide sa ating Lord sa footsteps ng present. So let us always pray na one step at a time po natin siya gawin, na magkaroon pa rin po tayo ng moment with God. Kaya nga po 'di ba, ang ating mga disciple ng Panginoon during His time, di ba po, iniwan nila yung kanilang mga ginagawa. Kung sila man po ay nangingisda, iniwan po nila yon para sa ating Panginoon. So magkaroon po din po tayo ng ganoong moment na talagang i-seize natin yung present time para po maranasan natin fully at makita natin fully kung saan tayo dinadirect ng ating Panginoon. Magbasa po tayo ng Word, kung ano po ang ipapagawa sa atin. For example, ngayong Friday, ano po ang ipapagawa sa atin ng Panginoon sa araw na ito. At wag po natin masyadong alalahanin muna yung kinabukasan para po tunay nating ma-seize yung moment na at makita talaga yung ma-receive yung very word ng Lord today. So, ganun po kumilos, ganun po ang ating Panginoon. He is the God of our yesterday, He is the God of today and tomorrow. So, wag po natin ma-neglect ang present para po hindi po tayo masyadong palaging takot o palaging balisa para sa future. Kailangan po maging intentional, maging faithful muna tayo sa ngayong step, sa kung ano man pong step ang tinatahak natin ngayon, para hindi po tayo ma-distract sa ano pa mang bagay na pwedeng ilagay ng kaaway sa atin. Kailangan po maging obedient po tayo kung saan ilalagay ng Diyos yung liwanag. Hindi po pwedeng tayo yung magliliwanag sa gusto nating path, kasi doon po tayo naliligaw eh. Ito yung gusto kong magliwanag na path. Ito yung gusto kong mangyari sa aking buhay. Pero hindi po ganun. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang magbibigay ng liwanag sa ating daan. Hindi po tayo. Kaya po, minsan tinatanong natin ang ating Panginoon, Lord, bakit ito ang nangyayari sa aking buhay? Yung pala, tayo po ang pumili noon, nung daan na yun. Tayo po yung nagliwanag nung daan na yun, hindi po ang Panginoon. So, let Jesus, let His words be only the light of our path at hindi po ang ating sariling desisyon. At nananampalataya po tayo, di ba po, mahirap manampalataya sa hindi natin nakikita. Basically, yung ating future po. At ginawa din po ng ating Panginoon na hindi natin nakikita ang future para again po mag-focus po tayo din sa present time. Kapag po tayo ay nag-on ng isang ilaw sa total darkness, hindi naman po talagang lahat totally ng every corner ng lugar na yon ay may ilawan. Tama po, hindi po talaga natin makikita yung future natin dahil po tayo ay mga human beings, hindi naman limitado po ang ating kakayanan. At kung makikita man po natin ang ating future, it may cause us so much fear. It may cause us na maging insecure na ay ito pala yung mangyayari in the future, parang hindi ko gusto. Hindi pala maganda. Kaya hindi po inaalaw ng Diyos na makita natin yun. Hindi po natin kayang i-bear sa present. Kaya po God is the God of order. Kaya God wants us na i-guide tayo along the way dahil siya lamang po ang may kakayanan na mag-lead sa atin. Dahil siya lamang po, naman po talaga ang nakakaalam ng ating future. Amen? So, let us not worry. Let us not fear dahil best po yun. Best po
ang mangyayari sa atin in the future kung naka-align po talaga tayo sa Panginoon. Amen? Gusto po ba natin yon na ang Diyos mismo ang mag-light sa bawat crossroad ng ating buhay? Amen? Dahil nararamdaman ko po na marami pong burden sa atin ngayon, sa ating buhay, at hindi po biro ang ating laban bilang Kristiyano. Lalo na po sa ating bansa, lalo na po sa ating panambahan. Hindi po biro ang ipinapanalangin ng bawat isa. Even yung personal prayers po natin sa Panginoon. I believe na minsan natatapalan po iyon ng darkness in our lives until we cannot see kung saan po talaga tayo patungo. Pero salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, there is always leading. There is always hope dahil siya po ang nag-iilaw sa ating daan. Amen po. So we will not fear dahil the Lord will reveal things to us through His words, at siya lamang po ang may kakayanan to orchestrate time, to orchestrate yung magugulong sitwasyon ang ating buhay. So we must trust the Lord and just allow Him to light our path, guide us along the way, at hindi po natin kayang limitahan kung paano po kaya ng Diyos na mag-provide para sa ating future. Amen. Which goes po sa point number 2, dahil po tayo ay pinapag-focus rin po ng ating Diyos in the present, to feel His presence sa kasalukuyan, to seize the moment kung saan po tayo, at hanapin ang mukha ng Panginoon kung saan niya po tayo gustong i-lead. Number 2 po, Jesus is our present help. Kung ang number 1 po, Jesus is our light. Number 2, Jesus is our present help. And that is the truth na sinasabi ng ating Panginoon in Psalms chapter 46 verse 1. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Napakayaman po ng salita ng Diyos na kahit paulit-ulit po natin siyang naririnig, ay nagiging totoo pa rin po siya sa ating mga buhay. There is an immediate and accessible aid. Kapag sinabi pong very present help, talagang nandoon agad-agad ang presensya ng ating Panginoon, ang help ng ating Panginoon, especially during the moments of hardships in our lives. At kung makikita po natin ang succeeding verses ng Psalms chapter 46, kung mabasahin po natin ang verse 2, so we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. At kung makikita po natin yung mood dito ng verses 2 and 3, napaka-laking pananampalataya po ng kinakailangan dito na sige, let the earth mangyari ang lahat ng lindol, mangyari na mag-roar ang oceans. Pero sinasabi po dito sa verses 4 and 5, a river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. And verse 5, God dwells in that city, it cannot be destroyed. At dahil totoong mangyayari po ang ganitong mga bagay sa ating buhay, at naniniwala na po tayo na hindi na po these things are ay hindi na po talaga natin may iwasan. Pero ang katotohanan po ay magdudwell sa atin ang presensya ng Panginoon, and we will not be shaken, we will not be moved, and we will not be destroyed. Amen? He is our refuge, He is our very present help, na mangyari man itong bagay na ito sa ating buhay, anuman pong hirap, gaano man kalaki ang sitwasyon na yon, napakahirap man sa ating buhay, it seems impossible, ay kayang-kaya pa rin pong mag-intervene ng ating Panginoon para po tayo ay iligtas at para po tayo ay pagtagumpayin. Sinabi rin po dito na He is our very present help,
meron po tayong daily need, amen po ba? Na meron po tayong pinagpe-pray at pinagpe-pray din po natin ito one at a time. And minsan po, dahil po tayo ay nakakaranas ng paulit-ulit na sitwasyon ng ating buhay, hindi ko po alam kung most sa atin ito o ilan labang po sa atin nakakaranas ng ay naulit itong sitwasyon sa aking buhay. Pare-parehong pattern na lamang ang nangyayari sa ating buhay na mararanasan ulit natin itong pagsubok, tapos magtatagumpay, another pagsubok, hindi pa tayo nakakahinga, another stage na naman po ng ating buhay, marami na naman pong pagsubok. Kung yun po ang ating nararanasan, na paikot-ikot na lamang po tayo sa isang sitwasyon, hindi po talaga tayo stuck doon unless mag-stop po tayo manalangin. Hindi po tayo stuck sa sitwasyon na yun unless mag-stop po tayong mag-worship sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa po ni Moses while raising his staff para makatawid ang Israel people sa Red Sea, hindi po siya huminto until something happens, di ba po, na iligtas sila. Ganun din po sa sitwasyon ng ating mga buhay. It may seem na wala namang sense ang paraan ng Diyos. Minsan kasi hindi po talaga natin kayang intindihin ang kaparaanan ng Panginoon. Pero kagaya po ng mga nangyari in the Bible, guide na po yun sa atin na sobrang weird, na parang hindi naman magbibigay ng sense sa ating buhay, parang wala namang kabuluhan para kung titignan natin. Pero unless we stop trusting God, unless po na nag-stop tayo, talagang wala po talagang mangyayari. Pero kung tayo po ay nagpatuloy sa ating pagsamba, tayo ay nagpatuloy sa pananalangin, tayo po ay magtatagumpay. Kasi yun naman po ang prinsipyo din na ituturo sa atin ng Panginoon. Ang mga mananampalataya, ang magtitiwala hanggang sa dulo, yun po ay iligtas ng ating Panginoon, at tunay naman po na magdadwell ang presensya ng Panginoon sa atin. Let us not be complacent. Wag naman din po tayong masyadong kampante na ginagawa na palagi naman po tayong nananalangin at nagsiserve sa ating Panginoon. Let us be careful and cautious lamang po sa mga pagkakataon na tayo ay kampante. Ang contentment na sinasabi po ni Apostle Paul, I will be content in every circumstance, na kung ano man po ang ating maranasan, ay nandoon ang kasapatan ng Panginoon. Maraming matter of life and death ang dinanas ni Apostle Paul. Marahil sa ating buhay, kung tutuusin, ay life and death situation ng ating buhay. Pero paano po ba natin talaga masasabing I am content in every circumstance? Dahil ang kailangan lamang po talaga natin ay ang presensya ng ating Panginoon. Kaya po pinapaalala rin sa atin ng ating Diyos that He is our present help. He will not fail. He will really not fail na i-sustain tayo at pagtagumpayan tayo. Lastly po, again, number 1, Jesus is our light. He will illumine our path. Hindi po siya mag-fail para tayo po ay i-guide sa tamang direksyon. Number 2, Jesus is our present help. Mag-focus po tayo na hindi po natin ma-neglect ang moment natin sa Panginoon. And lastly po, Jesus is the right voice. John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Minsan po, marami po tayong voices na naririnig, especially po dahil marami din po tayong burden bilang Kristiyano. At syempre, dahil tayo po ay nakakaranas ng discouragement, minsan na-entertain po natin itong mga maling boses sa ating buhay. For example,
baka meron po ditong mga leaders na nakakaranas na parang hindi naman ako yung leader na kailangan ng church na ito, o minsan parang hindi na po natin nakikita ang purpose ng ating buhay dahil po sa hirap ng sitwasyon o sa paulit-ulit na sitwasyon ng ating buhay. Marahil naririnig po natin yung voice na yon na hindi tayo enough, hindi tayo magtatagumpay sa larangan na ito. Maraming maling boses po tayo naririnig at parang minsan nakikita na po natin yon na nagiging katotohanan sa ating buhay. Pero minsan din po, maging maingat din po tayo sa victim mentality. Meron din po kasing tinatawag na victim mentality na palagi na lamang akong nakakaranas nito, palagi na lang akong nahihirapan, nagiging negative na po ang way of thinking natin. Pero kung iaalay po natin ang lahat ng shame, ang lahat ng pain, ang lahat sa atin, even yung mga negative things ng ating buhay, kayang-kaya pong gawin na bago yon ng ating Panginoon. Amen? At nananampalataya po tayo na kaya po palaging sinasabi sa atin na ang identity natin bilang mga Kristiyano ay nakikita lamang po talaga sa Panginoon. Minsan nahihirapan po tayong paniwalaan yun eh. Kasi dahil nga po tayo ay nahihirapan at gusto rin po nating ma-please minsan ang ating sarili, minsan gusto rin po nating ma-please ang ibang tao, hindi na po natin nakikita na or na neglect na po natin na talagang pakinggan lamang ang sheep. Pakinggan lamang ang ating Panginoon na siyang may likha naman po sa atin. Siyang nakakaalam naman po ng ating mga buhay. So, hindi naman po natin talagang kayang gawin lahat na maitama ang lahat ng bagay dahil minsan hindi po talaga aayon sa atin ang sitwasyon at ang tao. Pero dahil nga po sa yaman ng pagmamahal ng ating Panginoon, tinapos na po niya ang lahat ng sakit, ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo para maranasan po natin ang katagumpayan. I pray na sa lahat po ng sitwasyon na nahihirapan po tayo o nangangamba tayo, maranasan pa rin po natin yung benepisyo ng ginawa ng ating Diyos on the cross dahil yun po ay regalo niya sa atin at yun po ay patuloy niyang kayang-kayang ipamalas sa ating mga buhay. And last po, isang katotohanan na gustong ipaalala sa atin ng Diyos after po mabaptize ng ating Panginoong Jesus. Di ba po merong voice saying, "This is my son whom I am well pleased. This is my son whom I love." At yun po, yung during that time po pala, ang ating Panginoong Diyos, nung siya ay binaptize, hindi pa po siya nakakagawa ng any miracle. Yun po yung time na hindi pa po siya nagpapagaling o hindi pa po siya gumagawa ng kahit anong miracle. And minsan sa ating buhay, iniisip po natin na kapag haharap po tayo sa ating Diyos, minsan gusto po natin na may nagawa na po tayo para sa Kanya. Kaya minsan tayo po ay nape-pressure, tayo ay nabibigatan. Pero palagi pa rin po nating alalahanin na sa simula pa lamang ay minahal na po tayo ng ating Panginoon dahil sinakripisyo po ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Meron na pong pagmamahal. And gusto po nating maranasan yun sa araw-araw ng ating buhay na maging starting place pa rin po natin ang pagmamahal ng ating Ama at maging safe place pa rin po natin ang pagmamahal ng ating Diyos. Then, dun pa lamang po mararanasan natin ng abundance ang sufficiency ng ating Panginoon. Amen po. Let me just pray sa bawat isa po sa atin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita.
sa reminder mo, sa encouragement mo, Lord, that you love us. Panginoon, mahal mo po ang bawat isa sa amin, and nananampalataya kami, O Diyos, that you are sufficient for us. And sa pagmamahal mo lamang po, sa pagmamahal mo pa lamang, nag-overflow na ang aming puso, Panginoon. And through the sufficiency of your grace, we can be guided. Hindi po kami maliligaw, Panginoon, sa tinatahak namin, sa vision na inilalagay mo po sa aming puso for our church. Gabayan mo po kami, Panginoon. We believe that you are our light, our very present help, our refuge, and you are the only right voice na aming papakinggan sa aming mga buhay. We believe that Christ is in us. You are enough in our lives, Lord. Ang pagmamahal mo ay enough sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang kasapatan, kasagutan sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. At nagpapasalamat kami dahil pinupuspos mo kami ng iyong banal na presensya, O Diyos, and you will illumine our path kung saan mo man po kami dadalhin. Hindi po kami magdedesisyon in our own, and you will give us understanding that comes from you. Allow us, Lord, to be full of wisdom sa amin pong bawat gagawin, sa bawat larangan ng aming mga buhay, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa na sa aming pananalangin. O Diyos, pagpalain mo po ang bawat plano ng aming panambahan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isang iyong servant, Lord, in our church, O God. At gabayan mo po ang bawat isa sa amin na maranasan namin ang iyong kalwalhatian, na maisuko po namin sa iyo ang aming future, O Lord, at we will not be insecure. We will be always secured in your presence, Lord, and we will trust you. We will submit everything to you, Panginoon, and we will obey you, God. Salamat po muli sa iyong pagmamahal na patuloy po namin nararanasan at mararanasan pa sa aming mga buhay. We glorify you, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, just we pray. Amen and amen.